Hello mga ga, marami na po tayong na-upload ng iba't ibang version po ng ating brownies. Kaya sa ating video ngayon ay ibang version naman po ng brownies yung gagawin natin. Nakikitrending kasi tayo sa nauso po ngayon na pang-display sa bikiri ng brownies na may butas po sa loob. Ayan, nakikita nyo mga ga, may butas-butas po yan sa loob. At talaga namang budget friendly lang po talaga yung mga ingredients natin dito. Uso po ito ngayon, trending po ito ngayon sa mga bikiri na pang-display. Kaya umpisahan na po natin. So dito sa ating kawali ay mag-caramelize po tayo ng 1 cup ng light brown sugar. Dati sa ating recipe na ito ay 1 1/2 cup ng ating light brown sugar ang nilagay ko. Ngayon ay gawin lang po nating 1 cup. Kasi ibang version nga. At yung ating asukal noon na hindi natin yung niluto, bali diniretso na lang po natin yan nilagay sa ating bowl. Pero ngayon ay caramelize po natin. At pag ganito na mga ga, ilagay na po natin agad yung ating 50 grams ng refrigerated margarine. Pwede din gumamit tayo ng butter. At tunawin muna natin yung ating margarine. At pagkatapos, sunod po nating ilagay yung ating dark chocolate na 120 grams. At agad po natin yung patayin yung apoy ng ating kalan kasi matutunaw lang naman yung ating chocolate kasi ay mainit po yung ating asukal. At ipinatong ko na lang po dito sa ating mesa yung ating kawali. Dito ko na lang po pinagpatuloy sa paghalo. At pag ganyan na ga, ilagay na po natin agad yung 1 cup na condensed milk. Dati ay 2 cups yung nilagay natin. So ngayon sa ating recipe ay maglagay lang po tayo ng 1 cup lang. Kasi budget nga eh. At pagkatapos po nating maihalo yan, ay ilagay na po natin dito yung 1 cup na mantika. And then haluin po natin at ilagay na din natin dito yung 1/2 teaspoon ng iodized salt. At 1/2 cup ng cocoa powder. Ang gamit ko po dito na cocoa powder ay yung Dutch Shea brand po. Pwede naman kayong gumamit dito ng Bensdorp cocoa powder. At haluin lang po natin ito ng mabuti. At syempre para wala ng hugasin, dito na po natin pagsama-samahin yung iba pa nating mga ingredients dito sa ating kawali. At nang medyo malamig na po yung ating mixture, saka na po tayo maglagay dito ng 2 piraso ng medium na itlog. At syempre mga ga, kahit sa kawali po natin pinagsama-sama yung ating mga ingredients, ay wala naman po yung apoy kasi ay nasa misa lang po nakapatong yung ating kawali. At haluin po natin ito ulit ng mabuti at nang madurog na din yung ating itlog at nang mag-well combine po lahat ng ating mga ingredients. May napapansin po tayo na mga bilog-bilog po na hindi natunaw po yun na asukal. Mga ga ay hayaan nyo lang po yan. Yan po yung magpabutas-butas po sa loob ng ating brownies. Dito maglagay po tayo ng 1/3 cup ng glucose syrup pero naubusan po ako ng glucose syrup kaya yung gagamitin ko na lang ay yung corn syrup. Kung wala kayong glucose, wala kayong corn syrup ay skip nyo na lang mga ga yung ingredients natin na ito. Pwede na wag na lang lagyan. At pagkatapos ay lagyan na po natin ito ng 2 cups ng all-purpose flour. Pwede naman tayong gumamit dito ng cake flour at pwede din yung third class flour. At lagyan ko lang po ito ng 1/2 teaspoon ng baking powder. At haluin lang po natin ito hanggang sa mawala na po yung hulo harina na mag-well combine na po yung ating mixture. At ingatan lang po natin itong ma-overmix. Huwag lang po natin itong ma-overmix mga ga. Pag nakikita po natin na wala na po yung hulo harina na nag-well combine na po yung ating mga ingredients ay ilipat na po natin agad dito sa ating lianera. 9 by 13 by 1 yung sizes ng ating lianera. Nilagyan ko lang po yan ng parchment paper. At simutin lang po natin yung ating mixture dito sa ating kawali. Napakalagkit po ng ating mixture mga ga. So hindi na po ako dito gumamit ng bowl ay diretso na po sa kawali ko minimix yung aking mga ingredients para wala na pong hugasin. At pantayin lang po natin yung ating mixture at dito mga ga gumamit lang po ako ng crushed peanut para po sa ating pang toppings. At lutuin po natin ito agad sa ating oven na may preheated 180 degrees Celsius sa loob ng 25 to 30 minutes. At kailangan ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isalang. At mga ga pwede naman na lutuin po ninyo ito sa inyong mga kaldero or yung ating improvised oven. At iwasan lang po talaga natin itong ma-overcook para mananatili po yung moist ng loob ng ating brownies. At kailangan po ay malamig na bago po natin ito hiwain. Hiwain po natin ito na aayon po sa gusto po na laki ng ating hiwa. At kung ibinta po ninyo mga ga, ay kayo magkusting lang bago po kayo magbinta para malaman po ninyo ang total puhunan po ninyo para kung magkano po ang inyong dapat na bintahan dito. At dito nakaslice po tayo ng 48 pieces at yung bintahan ko dito ay 7 pesos kasi nga mga ga ay budget friendly lang po talaga yung ating mga ingredients. Kaya mura lang po yung bintahan natin dito. Kakaibang brownies po talaga ito, may mga butas-butas sa loob at masarap mga ga ha. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye.